So, hindi po lingid sa inyong kaalaman, mga kapatid, na meron po tayong binyagan ngayong umaga. No? Invited ba kayo, mga kapatid? No? So, meron po tayong baptism na gaganapin ngayong umaga. At ito po ay yung binyag ng apo ni Mang Pen. No? Okay ba sa inyo yun? Kung titignan natin yung calendar of activities natin, every first Sunday ng buwan, ano pong ginaganap natin? Communion. No? At yung communion, anong tawag sa communion? Ito ay yung sacrament. No? Ito ay isang sakramento. No? Pag sinabi natin sacrament, ito ay iniutos sa atin na gampanan natin sa loob ng church. Si Jesus Christ mismo yung nag-utos sa atin na magkaroon ng communion. Sabi niya, yung gabi bago siya ipagkanulo, no? Bago siya ipagkanulo, nasasabi doon na siya'y dumampot ng tinapay at siya'y dumampot ng kopa at ayon yung in-institute niya na communion. At ito ay naging sacrament ng church, no? At ito ay ginaganap sa mga Catholic ay every Mass ay merong communion. No? Every Mass may communion. At sa atin naman, bilang mga Protestante, it varies. Sa church natin ay every first Sunday of the month. Of the month. No? At yung definition natin ng sacrament ay ito ay isang bagay kung saan nararanasan natin yung biyaya ng Diyos. It is a means to experience the grace of God, no? Ayun yung at doon sa ating communion nararanasan natin yung biyaya ng Diyos, no? At maging yung bautismo, ito ay sakramento, no? Yung bautismo, ito ay sakramento at ito rin ay isang means para maranasan natin yung biyaya ng Diyos. Sino sa atin ang binautismon or bininyagan nung tayo'y baby? Wala. Yun. No? Kung ikaw ay Katoliko, binautismohan ko nung baby ka. No? At kung ikaw ay Methodist or Presbyterian, ganun din. Naniniwala sila na yung sanggol ay kailangang bautismohan. No? As an introduction to the church. No? Pero sa kasalukuyan, maraming mga Protestant churches na hindi naniniwala sa infant baptism or yung tinatawag natin pedo baptism or yung pagbabautismo ng bata, no? Hindi sila naniniwala doon, no? Pero tayo dito sa ating church ay pinaniniwalaan natin yung pagbabautismo ng sanggol, no? Pinaniniwalaan natin 'to na kailangan bautismohan yung sanggol. At maraming pamahiin, lalo na sa Pilipinas, no? Maraming pamahiin pag ganyan, no? Sa pagbibinyag. Kapag hindi ka pa binibinyagan, anong bawal sa'yo? Bawal ka ilabas. No? Bawal ilabas kasi wala pa daw sa'yo. No? Requirement yon na kailangan mabautismohan ka muna bago ka mailabas kasi malapit ka daw sa panganib. Yun yung pamahiin sa Pilipinas. No? Yun yung pamahiin sa Pilipinas. O kaya, bawal daw siya ipasok sa sementeryo kasi hindi pa siya binyagan. Kasi nga, sementeryo yun. Hindi natin alam kung ano yung paliwanag doon, pero yun yung pinaniniwalaan ng marami sa Pilipinas. No? Na para bang merong kapangyarihan yung bautismo. Na kapag nabautismohan ka na, pwede ka nang ilabas, matibay ka na. No? Parang ganun, no? Pwede ka na rin ipasok sa sementeryo, hindi para ilibing, kundi para dumalaw dun sa mga nandun. No? Ibig sabihin, merong mga paniniwala patungkol dito sa baptism, tayo bilang mga Pilipino. Pero, bakit merong difference in ideas doon sa baptism? No? Kasi, sa kabilang banda, yung mga Baptist, naniniwala sila na ang bata ay wala pang pronouncement ng kanyang pananampalataya. So kasi requirement yun no? Kung babasahin natin, pag-aaralan natin yung bagong tipan, makikita natin doon na ang binabautismohan doon ay yung mga nag-pronounce ng kanilang pananampalataya.
No? Nung sila'y nanampalataya, kung titignan natin ang bagong tipan, nung sila ay nanampalataya, tsaka sila binautismohan. So, ibig sabihin, sila yung mga first generation ng mananampalataya. Itong mga bagong binyagan na ito. So, ibig sabihin, yung mga magulang nila ay hindi mananampalataya. So, sila yung first generation. Kaya, naturalmente, na sila yung bibinyagan kasi nga, sila yung first generation. At mababasa din natin sa bagong tipan na kapag yung buong sambahayan ay nanampalataya, yung buong sambahayan ay binibinyagan. Nakakita na ba kayo noon, mga kapatid? Yung buong pamilya nandito sa harapan, binibinyagan sila isa-isa. Hindi pa tayo nakakakita noon. Pero ginagawa yon sa bagong tipan. Nung unang panahon. Nung nagsisimula pa lang yung iglesia. Sabi sa Acts chapter 2 verse 38 to 39, sabi doon, "And Peter said to them, Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of your sin, and you will receive the gift of the Holy Spirit." 39, sabi doon, "For the promise is for you, and for your children, and for all who are far off, everyone whom the Lord our God calls to Himself." Sabi doon, for the promise is for you and for your children. No? Ibig sabihin yung pangako. No? Sabi doon, repent and be baptized, for the promise is for you na nanampalataya at pati na rin sa iyong mga anak. No? At historically and biblically, the church has understood baptism not just an individual act, but as a part of God's covenant dealing with His people. Anong ibig sabihin nun? No? Nung pong Old Testament, no? Nung Old Testament, nung panahon ni Abraham, wala pa yung bayan ng Israel. Nung panahon ni Abraham, ay nagkaroon siya ng covenant sa Diyos. No? Nagkaroon siya ng covenant sa Diyos. Pag sinabi natin covenant, kasunduan, no? Nagkaroon siya ng kasunduan sa Diyos at si Abraham, no, ay ang sabi ng Diyos sa kanya, ikaw Abraham, magkakaroon ka ng anak. Magkakaroon ka ng kasi yung asawa niya balo, no? Barren, no? Barren. Ibig sabihin, hindi magkaanak, no? Yung asawa niya ay hindi magkaanak. Ngayon, nangako sa kanya ang Diyos na sabi sa kanya, ikaw, Abraham, pagpapalain kita, at kung mabibilang mo ang bituin sa langit o ang buhangin sa dagat, ganun karami ang iyong magiging anak. Kaya nyo ba yon? Kaya nyo ba yon? Gano'ng karami yung bituin sa langit? Kung gaano karaming bituin sa dagat, yun, kaya ko yun. Hindi nyo gets. Hindi. Kung gaano karami yung bituin sa dagat, yun, kaya ko yun. Ganun karami din yung anak ko. Hindi pa rin na-gets. Anyway. So, nanampalataya si Abraham doon. No? Doon sa sinabi ng Diyos. Dahil sinabi ng Diyos, pagpapalain kita, at lahat ng bansa na magpapala sa iyo ay pagpapalain ko rin. At maging yung mga bayan ng daigdig ay pagpapalain dahil sa iyo. Ngayon, si Abraham ay nanampalataya dun sa sinabi ng Diyos. At yung pananampalataya niya na yon counted to him as righteousness. No? Yung pananampalataya ang siyang nagbilang sa kanya para maging matuwid. No? Pananampalataya ni Abraham. At sabi niya, ang nangyari, bilang katunayan at katibayan nito na gagawin kong itong bagay na ito sa iyo, sabi niya ganoon, para it is a sign of our covenant. Dahil syempre may pangako. Alam niyo, 'di ba, kung titignan natin or kung babalikan natin yung kasaysayan ng Pilipinas, no? Nung kapag sasali ka sa KKK, ano yung KKK? Sa Katipunan. Pag sasali ka sa Katipunan, syempre, may initiation rite yan. Yung unang katipunan, hindi na yung mga bago yung panahon ni Aguinaldo, no? Medyo marami na yung sumasali nun, eh. Nung panahon pa lang ni Bonifacio,
ang katipunan, no, may mga tanong na isasabi sa'yo at i-confirm mo yung mga tanong na yon, tapos isa-sign mo yung document ng iyong dugo. No? May parang blood compact, no? Isa-sign mo ng dugo bilang katunayan na nag-a-agree ka doon sa iyong mga pinangako doon sa katipunan. No? At etong si Abraham at ang Diyos bilang sinyales, no, bilang sign doon sa pangako na yon, ang sabi ng Diyos kay Abraham, lahat ng mga lalaki ay tutuliin mo. Sabi dito, sabi sa Genesis chapter 17 verse 7 to 11, sabi doon, and I will establish my covenant between me and you and your offspring after you throughout their generations for an everlasting covenant, to be God to you and to be your offspring after you. And I will give you and your offspring after you the land of your sojournings, all the land of Canaan for an everlasting possession, and I will be their God. And God said to Abraham, as for you, you shall keep my covenant, you and your offspring after you throughout their generations. This is my covenant which you shall keep between me and you and your offspring after you. Every male among you shall be circumcised. You shall be circumcised in the flesh of your foreskins, and it shall be a sign of the covenant between me and you. So, ibig sabihin, yung pagtutuli nung panahon na yon, kasi si Abraham hindi siya tuli eh. So, kailangan niya magtuli niya yung sarili niya nung time na yon. At maging yung mga lalaki sa kanyang household, kailangan niyang gawin yon. No? At kung pagpapatuloy nating basahin yung mga verses, ay makikita natin doon, after 8 days old ng isang lalaki, kailangan siyang tuliin. Bakit? Ba't inutos to ng Diyos? Ito ay physical sign na tutuparin ng Diyos yung kanyang pangako dito sa bayan ng Israel. Physical sign na tutuparin niya yung pangako sa bayan ng Israel. At sabi niya doon, I will be God to you and to your offspring after you. Hindi lang siya Diyos ni Abraham, Diyos din siya ng mga magiging anak ni Abraham hanggang sa mga susunod pang henerasyon. At sabi doon, children were included in the covenant and received the sign. Kasama yung mga bata doon sa pangako na yon. At na-receive nitong mga bata na ito yung sign. Yun ay yung circumcision. At kung titingnan natin sa bagong tipan, kung yung old covenant ay pagtutuli ang sign, sa bagong kasunduan, dito sa New Covenant na naniniwala at nananampalataya tayo na mas mainam, mas mabuti ang covenant na ito dahil nandito si Kristo sa covenant na ito, ang sign na ibinigay sa atin ay yung baptism. So may connection na nung Old Testament ay may pagtutuli at na yung New Testament naman ay may bautismo. At yung pangako, no? Yung pangako ay nagpapatuloy. Yung pangako ng Diyos ay nagpatuloy. Yung pangako ng Diyos kay Abraham ay nagpatuloy sa kanyang mga offspring, sa kanyang mga anak, sa kanyang mga apo, at sa kanyang mga at sa mga tao na nanggaling sa kanya. At kung titingnan natin, yung baptism, ito ay isang sign ng covenant, ng pangako. No? At ito ay ibinibigay doon sa mga anak. Pangalawa, baptism is sacramental. Pag sinabi natin sacrament, it is a means of grace. At yung baptism is a union with Christ. Ang problema, mga kapatid, maraming naniniwala sa ganito. Hindi daw tayo maliligtas kung hindi tayo babautismuhan. Naniniwala ba kayo doon?
Maraming naniniwala sa ganyan. Kailangan, kapag nanampalataya ka, kailangan ka munang mabautismuhan bago ka maligtas. Maraming naniniwala sa ganon. No? Pero naniniwala tayo, mga kapatid, sa tradisyon natin bilang mga protestante, na ang tanging kaligtasan, ang tanging daan sa kaligtasan ay pananampalataya lamang. At yung bautismo, ito ay produkto ng iyong pananampalataya. Kaya ka magpapabautismo dahil ikaw naligtas na. No? Dahil meron kang kaligtasan, kaya ka nagpapabautismo bilang public pronouncement mo na ikaw ay nakipag-isa kay Kristo. So, ibig sabihin, yung pagbabautismo natin sa mga bata, ito ay hindi nangangahulugan na sila'y ligtas. Hindi nangangahulugan na binautismohan mo yung bata, ligtas na sila. Hindi ganon. Hindi automatic yung salvation para sa mga bata. Although, kapag nagbautismo tayo ng matanda, ibig sabihin, na nakita natin bilang magbabautismo dun sa matanda na siya'y nanampalataya sa Diyos. At siya'y tumalikod sa kanyang kasalanan. At desisyon niya yon bilang isang matanda na siya ay magpabautismo. Pero mga kapatid, ang baptism is a sign and seal pointing to God's promise. May pangako yung Diyos. No? May pangako yung Diyos. At yung pagbabautismo, ito ay senyales dun sa kanyang mga pangako. At alam niyo mga kapatid, habang pinag-aaralan ko itong topic na ito, medyo malaki yung debate na kailangan mong pag-aralan patungkol sa baptism. Dahil unang-una, hindi explicit na sinabi ng Bible na magbautismo ka ng bata. Pero hindi naman din niya pinrohibit. Walang prohibition yung Bible. No? So paano ngayon to? No? Pero tayo bilang mga magulang, no? Naniniwala tayo, no? Bilang mga magulang na ang Diyos ay tumutugon sa panalangin. Naniniwala tayo bilang mga magulang na ang Diyos ay may pangako sa atin. Na sa pananampalataya natin ito, ay dinadala natin yung ating mga anak sa harapan ng Diyos para bautismuhan bilang pagpapakita natin ng ating pananampalataya sa Diyos na darating yung panahon na itong batang ito na kapag siya ay nanampalataya, siya ay ililigtas ng Diyos. Na itong batang ito na kapag siya'y nanampalataya, siya ay ililigtas ng Diyos. Ngayon, mga kapatid, may requirement ang baptism. At ang requirement nito ay pananampalataya. No? So, nung Old Testament, ang requirement ay pananampalataya. Nung nanampalataya si Abraham, ay nangyari yung covenant. At yung sign na yon ay yung circumcision. No? Yung circumcision. Ngayon, ang requirement ng circumcision or yung sign ng covenant ay pananampalataya din. Kaninong pananampalataya? Pananampalataya ni Abraham. At tayo, nagbabautismo tayo ng bata, pero requirement din yung pananampalataya sa Diyos. Hindi natin to basta-basta na lang ginagawa. Yung requirement na pananampalataya ay yung pananampalataya ng magulang. Pananampalataya ng magulang. Ngayon, ito ay declaration ng magulang, mga kapatid. Kaya kayo, pag nagpapabinyag kayo, dapat maunawaan niyo itong katotohanan na ito. Na declaration ito ng magulang na itong batang ito ay dadalhin nila, no, sa pananampalataya. No? Sa pananampalataya. Na itong batang ito, bilang kami, na mga magulang na dinadala namin itong batang ito sa harap ng iglesia para sila ay bautismuhan, ito ay ginaganap namin bilang declaration namin ng mga magulang na dadalhin namin itong batang ito sa pananampalatayang Kristiyano. Hindi natatapos yung trabaho
pag tapos na yung handaan. No, syempre, pagod yan eh, no? Yung kagaya nyo, puyat yung mga yan, yung mga magulang, puyat yan. Ikaw ba naman, iyak ng iyak yung bata eh. Hindi maibaba, puyat talaga, no? Pero, hindi natatapos yung trabaho ng magulang pagkatapos ng baptism, pagkatapos ng handaan. No? Dahil nag-declare kayo sa harap ng church na itong batang ito ay palalakihin ninyo sa pananampalatayang Kristiyano. At magiging example yung mga parents sa pananampalatayang Kristiyano. No? At gayon din yung mga ninong at ninang. No? Hindi sila kinuha dahil maganda yung trabaho nila at makakapagbigay ng magandang aginaldo pag Pasko. Trending yun mga kapatid eh, no? Ay, kunin natin yun kasi maganda trabaho nun eh. Para paldo pag Pasko. No? Ganon ang thinking ng maraming magulang. Pero ang katotohanan, kailangan yung kukunin mo ay merong pananampalataya. Bakit? Dahil yung requirement ng baptism ay pananampalataya. Hindi ka magbabautismo ng isang bata o ng isang matanda kung walang pananampalataya. Dahil yun ay requirement ng baptism. Kaya yung mga ninong at ninang, trabaho nyo rin naman na maging ehemplo ng pananampalataya doon sa inyong inaanak. Ayos ba yun, Rizzy? Diba? Maging example tayo ng malalim na pananampalataya sa bata. At alam nyo kung saan ginaganap ito, mga kapatid? Kadalasan, no, sa Pilipinas, ginaganap ito, konti lang yung tao. No? Meron lang special moment kung saan magkakaroon ng baptism. No? Special occasion lang, konti lang, nandun lang yung pare o kaya yung pastor, tapos babautismuhan. Pero sa atin dito, sa Harvest, maging tradisyon natin na gawin natin ito sa Sunday service. Bakit? Para makita ng buong kongregasyon, ng buong church, yung declaration ng magulang, at para tayo din bilang church ay maging responsableng mga mananampalataya. At maging example tayo dito sa bata na ito na bibinyagan. Di ba? Totoo na trabaho ng magulang na palakihin ng bata. No? Pero, anong sabi doon sa quotation? It takes a village to raise up a child. Na tayo din naman bilang mga mananampalataya sa iglesyang ito ng Harvest ay maging example ng malalim na pananampalataya doon sa mga batang bininyagan dito. At maging doon sa mga batang kasama natin. Hindi tayo pa yung example ng kakulitan sa kanila. Diba? Tayo maging example ng pananampalataya dito sa mga batang ito. In conclusion, mga kapatid, baptism doesn't save. No? Hindi ka maililigtas ng bautismo. Maraming hindi nakakaunawa sa bautismo na kapag meron kada retreat nila, nagpapabaptism sila. 7 beses na binautismohan, bakit naniniwala sila na yung bautismo ay magliligtas sa kanila? Hindi yun ang katotohanan. Ang katotohanan ay ang Diyos ang nagliligtas. Ang Diyos ang nagliligtas. Baptism does not replace faith. Hindi pinapalitan ng bautismo yung pananampalataya dahil nag-iisa lamang ang requirement ng kaligtasan at ito ay yung pananampalataya. Yung pananampalataya, ang requirement para sa kaligtasan. At yung bautismo, mga kapatid, ito ay hindi lang isang simbolismo na kailangan lang natin gawin, na requirement lang para sa atin bilang mga magulang na pabautismohan yung ating mga anak. Kasi hindi naman alam nung babautismohan na binabautismohan siya ngayon eh. No?
ito ay hindi lang ito simbolismo. Ang bautismo ay punong-puno ng pangako ng Diyos. Punong-puno ng pangako ng Diyos. Na ngayon, sa mga magulang at sa atin, na mga nabautismuhan nung tayo'y mga bata, lagi nating tatandaan na ang bautismo ay pagtitiwala doon sa pangako ng Diyos. Doon sa kanyang covenant sa atin bilang mga mananampalataya. Ito ay pagtanggap ng sign na nagmumula sa Diyos, kagaya ng sign ng circumcision at yung public declaration ng mga magulang na palalakihin nila ang batang ito sa guidance na kung saan magdadala sa kanila doon sa bata na yon sa buhay Kristiyano. To the parents, raise your child not just in the church, but in Christ. Kasi maraming ganun eh. Maraming nagsasabi, hindi, dadaling ko lang yung anak ko sa church, tapos hayaan ko na siya doon. Hindi. Palakihin natin yung anak natin, hindi lamang sa loob ng church, kundi palakihin natin sila kay Kristo. Dahil yung pagpunta sa church doesn't guarantee salvation. Hindi dahil nagpunta siya sa church, garantisado na nakuha niya si Kristo. Kaya palakihin natin ang bata in Christ. And to the church, mga kapatid, para sa atin ito, be the kind of people a child can look at and say, that's what faith looks like. Na kapag tinignan nitong batang ito, pag siya'y lumaki, pag tinignan niya tayo, ay makikita niya, ito yung pananampalatayang dapat kong tularan. Ito yung pananampalatayang dapat na makita rin naman sa akin bilang isang batang lumaki sa iglesyang ito. At para sa ating lahat, mga kapatid, magtiwala tayo sa Diyos at siya'y tapat. Natutuparin niya yung kanyang mga pangako sa atin. Tayo pong lahat ay tumayo, mga kapatid. At tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataong ito na ibinigay niyo sa amin upang marinig ang iyong mga salita. Panginoon, tulungan niyo po kaming maunawaan ang mga sakramentong ito na aming ginagampanan. Na hindi ito maging requirement lamang para sa amin na gampanan or maging simbolismo lamang sa amin, kundi ito ay maging katotohanan sa aming mga buhay na sa pamamagitan ng bagay na ito na aming gaganapin ngayon ay mararanasan ng pamilyang ito, ng iglesyang ito, ang biyaya na nagmumula sa iyo. Na maunawaan namin ang kahalagahan ng mga sakramentong ito, Panginoon, para sa iglesia. Dahil ito, Panginoon, ay in-institute ni Kristo para aming gampanan bilang mga mananampalataya. Panginoon, kumilos po kayo sa amin. Magkaroon po kami ng pagkakaunawa sa bagay na ito. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus.